Si Pauline Canada, mga kababayan, isa sa mga inakusahan, okay, na staff ni Pastor Quiboloy. Okay? Na because of that 1 million na bounty reward the other day, nang inalngal ni Abalos na galing daw sa private donor yung bounty, which is labag sa batas, ayon sa mga magagaling na abogado, na pag-usapan na natin yan, nung hinuli nila si Pauline Canada dahil may nagtimbre daw, nung tinawagan ni Attorney Torion, okay, na counsel nila Pastor Quiboloy, dinideny ng PNP na wala daw silang nahuli. Pero may nakakuha na video which pinasend ng SMNI na hinuli nila. Like after few hours pa nila, mga 6-7 hours yata, tsaka na lang nila confirm na may nahuli. Pero nung una dinideny nila, ano yung purpose nito? Bakit hindi nagsasabi ng totoo itong mga general dyan sa PNP? Mga palangga, ang question ko, itong si Pauline Canada, ang kaya na binabanggit dito na hinuli nila, hindi po ito nagnakaw ng kaban ng bayan. Hindi rin siya sangkot sa kidnapping. Hindi rin siya sangkot sa pulburon. Okay? Inaakusahan pa lang. Kaya sila tinutugis, di ba? Kasi hindi sila sumipot sa Senate hearing. Yun ang mga dahilan. Ang sabi ng kampo ni Pastor Quiboloy, kasama ng mga staff niya na inakusuhan, kasuhan mo kami sa hukuman at kami pupunta. At ayaw namin pumunta dyan sa Kongreso dahil kangaroo court yan o sa Senado. So, antayin namin yung kaso. Di ba hindi nila ginawa? Kasi talagang ang gusto ng gobyerno ay labagin ang saligang batas at bigyan ng grandstanding ang kanilang mga kasinungalingan. Ipinresent, 7 hours ago, ipinresent ni Abalos. Okay, etong si Pauline, later on, inamin na rin nila na okay, nahuli namin. Kaya nga pinresent nila ngayon dyan sa DILG ni Abalos Los. Ngayon mga palangga, nakatakip yung itsura ni Pauline. Sino ba tong Pauline? Ano ba ang ninakaw niya sa kaban ng bayan? It just so happened na siya ay part ng KOJC. Pinagbintangan siya. At willing naman silang sagutin ang mga kaso na ibinabato sa kanila sa korte. Pero dahil nga ang gusto ni Ontiveros, ang gusto ng mga bangag dun sa loob ng Senado, hindi, kailangan pumunta si Quiboloy kasi papahiyain nila. Di ba alam nyo naman dun, katulad na ginawa kay Morales, iko-contempt nila. Yan yung purpose ng Senado at Kongreso. Hindi sila mga lawmakers, kundi sila ay mga, what? Mga sisikil ng karapatan. Like Ka-Eric, Ka-Lorraine, Attorney Doc Lorraine. So yaan yun ngayon. So ano yung nakikita natin dito palangga? Question ko, deserve ba ni Pauline Canada na iharap na akala mo ay nag-manufacture ng drugs o ng pulburon? Hindi. Pero ginagawang trophy nitong gobyernong bangag na, oh wow, nahuli namin. Ang tanong, ano ang kaso ng babaeng yan? Gumurgor ba yan? Si Lisa dapat ang iharap nyo sa bayan na nang kidnap sa Turkey. Si Lisa ang kanyang kapatid, si Michael Ma na sangkot sa smuggling, si Marcos Jr. na sangkot dito sa alitagtag na protektado pa itong hinuli nilang driver na yon. My God. Huwag natin patapusin wag na natin paabutin ng ng sona na yung mga nayupak na yan. Kaya sila nababangag, akala may boom 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 na darating dyan eh. But you'll never know. Baka, baka may mga pangyayari na hindi kailangan ng boom boom boom. Baka show. Pwedeng ganon. So yun po ang ginagawa ng bangag na ito. Yung mga sindikato, ito na nga, ito, uulitin ko. Mga polis, mga sundalo, lahat kayo mga nanonood na nakikinig. I-compare ninyo, magagaling naman kayo mga polis. Itong si Pauline Canada, hindi po siya sangkot sa high crime. Okay? Si Lisa Marcos po ay sangkot sa high crime, sa kidnapping sa Turkey. May video na pinakita natin. Paulit-ulit ko na nga lang, nandiyan sa TikTok, sa Instagram, ang video niya na pinakialaman niya o binribe niya o inutusan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin at si Teddy Boy Locsin para isakatuparan ang pag-extract, illegal extraction sa mga bata sa Turkey. Documented.
Pero walang ginawa mga hindot na mga law or hindi sila lawmakers. Okay? Mga kawatan dyan sa Congress at Senado. You compare dito sa ginagawa nilang trophy-trophy ngayon, si Pauline Canada. So, mga kababayan, walang achievement. Walang na-achieve ang gobyernong ito, kundi ang ayuda na ginagamit nila na kunyari pinamimigay, pero baka one-fourth of that napupunta sa mga tao talaga, pero yung three-fourth ay napupunta sa mga kasabwat nila. So, para pa rin nangangampanya si Bangag. Nakita ninyo? Si Duterte hindi ganito. Work, work, work. Build, build, build. Anong ginawa ni Marcos? Snort, snort, snort. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Di ba? Oh. Yan ang sabi ni Crisostomo Mariano, statement of narcotic addict. Okay. Hi, Louie. Oh, yan yung Hi, Louie na yan. Nakita nyo na yan, Casey, di ba? Catholic leaders still quiet. Baka magsalta na rin yung mga yan. You'll never know. Ito lang naman sa akin. Kami nila Mao Chitong, kami nila Ron, kami nila si Edwin, palangga ko, anytime, mayroon yan. Pag may kaguluhan dyan, pwede ito, bumalik yan dito dahil US, Filipino-American yan eh. Ang punto natin dito, mga palangga, we talk about yung mga religious group. Catholic lahat. Maawa kayo sa bayan ninyo. Maawa kayo dahil ang inyong bansa ay nasa kumunoy na. Ang namamayagpag na lang, ang nakadikit sa mga bangag, ang negosyo na pinoprotektahan ng mga bangag, ang mga smuggler. Pero minsan nga, iniisip ko, minsan, kung gusto talaga kayong pasinghutin ng nok-nok-nok, buti sana kung masama, kung hindi lang kayo, buti sana kung kasama yung mga demonyo, kaso lang, kayo nakasinghot, sila buhay. You know what I mean? Kung patas sana ang laban, na lahat singhot, wala na yung lahi natin. Tapos na. Then maybe we can start a new breed. Diba? Simula tayo, pero imposible yun. Unless nagunawin ng buong mundo. Magsimula tayo ng bagong mundo. Ako, payag ako doon. Kayo, payag kayo. Total, sobrang sama na tong mundong ito eh. Lalo na yung mga bangag dyan sa Malacanang. Sobrang sama.